Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nang masilayan niya ang eksena, agad na sumiklab sa isip ng bida ang tanong, paano nga ba nakaligtas ang Poison Demon sa formless flying dagger? Isang atake yun na halos imposibleng iwasan, isang punyal ng kamatayan na walang hugis at walang anyo. Bahagyang umatras at tumayo ang matanda, ngunit sa halip na magalit, bigla siyang tumawa, isang halakhak na malamig, nakakaloko at nakakakilabot, nakakatuwa, bulong niya, sobrang nakakatuwa, halatang baliw ang taong ito, hindi siya nagngit-ngit, bagkus ay naaliw pa. Ngunit sa isang iglap, sumugod ang Poison Demon ng walang pag-aalangan, kumislap ang pulang enerhiya sa kanyang katawan, kumikislap ito, at ang kanyang galaw ay naging isang anino, isang blur na halos hindi masundan ng mata. Direkta niyang itinutok ang atake sa leeg ng bida, ngunit nakaiwas ang bida, tumalon pa atras na may nakakagulat na liksi, parang kidlat na humahati sa dilim. Doon, nagbitiw ng mabigat na salita ang matanda, kinilala niya ang bida bilang apo ng Tang clan, at binanggit pa nito si Tang Yutaze mismo ang dumating ng mag-isa, alam na alam niya kung sino ang kaharap niya, at ang paraan ng pagbigkas niya sa pangalan ng lolo ni Siwon ay punong-puno ng panlalait, parang laso na dumadaloy sa bawat pantig, tinitigan niya ang bida na parang isang gutom na mandaragit, puno ng malas na interes. Nang marinig ang mga katagang iyon, nagngit-ngit ang bida, nag-apoy ang kanyang damdamin sa galit, sumagot siya ng pabalang at mariing sinabi, huwag mong ilabas sa mabahong bibig mo ang pangalan ng lolo ko. Ngunit lalo lamang tumawa ng malakas ang Poison Demon, isang halakhak na parang kulog sa bundok, tulad ng inaasahan, wika niya, matalas nga ang dila mo bata. Sa sandaling yun, binunot ng bida ang kanyang sandatang punyal, manipis, tila karayom o spike na kumikislap sa dilim. Pumwesto siya, handa sa laban, at sa isang iglap, mabilis na sumugod si Siwon diretso sa Poison Demon ng buong determinasyon na patayin ito. Kumikidlat ang mga tilamsik ng kanilang mga pag-atake habang nagbabanggaan ang mga ito. At ang espasyo ay napuno ng tunog ng metal na nag-uumpugan, dalawang sandata na ang hawak ng bida, umiikot, sumugod, sinusubukan daijin ang matanda sa bilis na lampas sa karaniwan, lahat ng lakas, lahat ng hininga, lahat ng chi ay kanyang ibinubuhos. Ngunit sa halip na umatras, mabilis na iniwasan ng Poison Demon ang bawat atake, ngunit sa kanyang isip, nagulat siya, gaano nga ba kabilis ang batang ito, pagkatapos, kumuha ito ng momentum para maglunsad ng kanyang atake at sa isang iglap, walang pag-aalangan na pinakawalan ng Poison Demon ang kanyang atake diretso kay Siwon dahil mapa-atres ito ng ilang metro. Sa sandaling yun, makikita na nasugatan sa pisngi ang ating bida, habang pinupunsa niya ang dugo mula sa sugat, patuloy na sinusuri ng bida ang sitwasyon, at doon niya napagtanto, sa gitna ng alingaw-ngaw ng laban, na hindi na niya magagamit ang formless flying dagger, sapagkat paubos na ang kanyang chi. Iyon na ang kanyang trump card, at nabigo ito, ngunit sa gitna ng pagkatalo, may napansin ang bida, hindi rin nasa rurok ng lakas ang Poison Demon, marahil naapektuhan din siya ng blood ritual, kaya't sa isip ng bida, ito ay pagkakataong dapat subukan. Samantala, nagsimulang magmasid ang Poison Demon, nalilito, nagtataka kung nasaan napunta ang kanyang divine item ng ating bida, hinahanap niya ang artifact, ang kanyang kayamanang espiritual, sinamantala ng matanda ang sandali upang magsalita, ngunit agad siyang pinutol ng bida, may inis sa kanyang tinig, mariing sinabi, tumigil ka sa pagiging kampante, kanina lang ay nagpapakita ka ng paghihirap, tunay na trash talk yun, matalim at walang takot. Pagkatapos, tingin ng matalim ni Siwon ang matanda at kinilala ang bagay bilang Heavenward Tear Blossoms. Dagdag pa ng bida, malamig at mapanukso, sinabing, hindi yan ang tamang paggamit. Nang marinig ang mga katagang yun, lumaki ang mata ng matanda, gulat na gulat, at nagkomento kung gaano kahanga-hanga ang batang ito na alam pa ang tungkol sa Heavenward Blossom, ibinuka niya ang kanyang mga braso, kumakaluskos ang pulang enerhiya sa kanyang katawan, iniisip kung anong sikreto ang taglay ng bida, lalo siyang na-excite, hindi na ito laban para sa kanya, kundi isang puzzle na nais niyang solusyonan. Rhetorical niyang tinanong, kung mawalan ka ng braso, magsasalita ka na ba? At saka nagpakawala ng alo ng pulang energy strikes ang matanda diretso kay Siwon, ang buong yungib ay napuno ng matatalim na pulang linya, parang mga bitag ng kamatayan, kasunod nito, mabilis na sumugod ang matanda,
nakakita ng tila opening sa anino ng bida sa alikabok, tumama ang kanyang atake, lumikha ng napakalaking pulang pagsabog, ngunit gulat ang kanyang mukha na block ng punyal ng bida ang kanyang exclusive technique. Doon niya naramdaman ang aura, madilim, mabigat, nagsasabing masama, kinilala niya ito bilang demonic chi, at higit pa, sobrang dalisay na demonic chi, nag-iba ang anyo ng kanyang mukha, puno ng interes, nagsimula siyang tumawa, sinasabing ang bida ay talagang kawili-wili, at sa gitna ng pananakit, inalok niya itong maging disipulo. Nang marinig ang mga katagang yon, matalas na sumagot ang bida, hindi ko kailangan ng babaong master na nawalan ng 2 braso dahil hindi makontrol ang poison chi. Iyon ay matinding kritisismo, isang sugat sa dangal ng matanda, nagpakawala ng atake ang bida sa poison demon pero mabilis itong iniwasan, lumayo ito ng bahagya, tumawa ang matandang poison demon, sinasabing maglaban muna sila, tinatawag pa rin siyang disipulo, baluktot ang kanyang paglapit, isang halimaw na nag-aalok ng gabay sa gitna ng digmaan. Nagpa siya ang matanda, oras na para itigil ang pagpigil. Inactivate niya ang kanyang prepared technique dahilan manlaki ang mata ni Siwon sa pagkagulat, lumitaw ang formation sa paligid nila, mga ilusyon at estratehikong posisyon, habang abala si Siwon at nakatalikod, agad nakita ng matanda pagkakataon nito, upang atakiyan ang ating bida, tinipo ng matanda ang kanyang kumikinang na pulang kamay, ipinahayag na kukunin muna niya ang isang braso, lumundag sa pagsulong, naglalabas ng nagbabanta ng pulang enerhiya. Ngunit bago pa ito tumama, agad na ginamit ng bida ang kanyang heavenly threads para lumikha ng lambat ng itim na mga sinulid para harangin ang atake ng matandang poison demon. Sa isang iglap, binalot ng mga sinulid ang matanda, ang kanyang kamay ay nabitag na parang biktima sa kadena. Hinigpitan ng bida ang mga sinulid, mariing sinabi, nahuli na rin kita. Inihayag ng bida ang pangalan ng technique, Revised Flawless Divine Thread Art, First Form Technique. Humagupit ang mga sinulid, kumakapit sa laman ng matanda habang nagmamakaawa itong huminto. Pero mariing napagtanto ng matanda na ang kanyang core energy conversion ay mabagal, at sa di nagtagal, mabilis na naputol ang 2 daliri ng matanda dahil sa mahigpit na itim ng mga sinulid mula sa pamamagitan ng nakakamatay ang atake ni Siwon na Spider Execution. Doon, mariing inilahad ni Siwon mahalagang konteksto ng kanyang atake. Noong una, ang Immortal Garment Sim ng Divine Maiden Sect ay isang depensibong sining, malambot, mahinahon, para lamang mangipit, hindi pumatay, ngunit binago ito ng bida, para sa paghihiganti, para sa katarungan, ginawa niyang matigas na parang diamante, isang sandata ng pagwasak. Ito ang Half-Immortal Garment Sim, martial art na ang tanging layunin ay sirain at talunin ang kalaban. Pinutol ng matanda ang mga sinulid, tumawa habang tumatalon pa atras, ngunit hindi tumigil ang bida, patuloy ang kanyang pag-atake, walang pag-aalinlangan, mabilis na umatras ang matanda, nagkomento kung paano naitago ng kanyang magiging disipulo ang ganoong kakaibang martial art, nakita ng bida ang kanyang tsansa, at muling inatake gamit ang mga sinulid, direkta niyang tinutok ito sa matanda, at ang mga sinulid ay nagpaangat ng napakalaking ulap ng alikabok, ngunit hindi siya nagdalawang isip. Sumugod siya, nakatutok ang espada sa vital point ng matanda, isang 1-point kill, ang pangwakas na sandali, bumagsak ang bida na may napakalakas na puwersa, yumanig ang buong yungib sa bigat ng impact, ngunit sandali lang, tingnan ninyo ang kamay ng matanda, kumikislap ito ng asul, kahanga-hanga, bulong niya. Talagang amazing, tumayo siya na para bang walang nangyari, at ngayon ay tinitigan ng bida ng may purong obsession, ipinipilit pa rin na nais niya itong gawing disipulo. Nagkomento ang matanda na kahit sugatan ang kanyang katawan, puno ng dugo, nilalampasan niya ang sakit na para bang wala itong epekto. Pagkatapos, agad itong nagpakawala ng malakas na bugso ng kanyang kapangyarihan dahilan mapa-atras si Siwon mula sa pressure at bugso ng hangin. At sa isang iglap, bigla siyang gumalaw ng hindi kapani-pani walang bilis, sumugod patungo sa bida, ipinapahayag na kailangan niyang makita ang lahat ng nakatagong kapangyarihan ng kanyang magiging disipulo, isang suntok ang damapo sa tiyan ng bida, pinalipad siya ng napakabilis, ngunit hindi pa tapos ang matanda, agad siyang sumunod, puno ng excitement, at muling umatake, humihingi ng mas maraming entertainment. Nangingibabaw na ang matanda, ngunit gumanti ang bida gamit ang parehong sandata. Pinilit na umatras ang kalaban, sa maikling sandaling iyon, lumundag ang bida sa pader at inihagis ang isa sa kanyang mga dagger. Ngunit hinarang ito ng matanda ng walang kahirap-hirap, pinalis na parang laruan ng bata, ngumiti ang matanda, masaya,
at nagkomento na excited na siyang tikman ang mga meridian ng kanyang disipulo. Ipinahayag niya ang dahilan kung bakit gusto niya ang bida, ang demonic arts, at ang divine item. Sa mga ito, sinasabi niyang lalo pa siyang magiging makapangyarihan sa mundo ng lason. Ngayon ay totoo na ang kanyang interes. Naghanda ang matanda para sa panibagong atake. Sinasabing gusto pa niyang magsaya. Ayaw niyang matapos ang laban. Sumugod siya na parang baliw. Sumisigaw na libangin siya ng bida ng higit pa, habang pinupunit ang mga sinulid ng bida na parang mantikilya. Napilitang hamarang ang bida, tumama ang atake, at sa isang saglit akala niya ligtas na siya. Ngunit noon niya napansin, nagsisimula ng kumislap sa enerhiya ang kamay ng matanda. Muling dumapo ang suntok, kasabay ng sigaw ng matanda na gusto pa niyang magsaya. Napaluhod ang bida, habang nakatayo ang matanda sa harap niya. Napapalibutan ng nakakatakot na pulang aura. Rhetorical niyang tinanong, hindi ba talaga maganda ang lason? Doon napagtanto ng bida na hindi siya makagalaw, matigas ang kanyang katawan, nanginginig siya. Ngunit hindi lamang dahil sa takot, ipinaliwanag ng matanda na ang nagparalisa sa kanya ay ang Red Crown Crane, isa sa 8 extreme poisons. Nalasan siya habang lumalaban. Kailan yun nangyari? Ngumisi ang matanda, nakatingin sa kanyang walang magawang kalaban, nagtatanong kung ano ang gagawin niya ngayon. Nagpumiglas ang bida, nginigipit ang ngipin, itinaas ang kanyang braso at iniharap sa matanda. Iyon ang hidden weapon na kinuha niya sa kanyang tiyo. Tumama ang atake, ngunit tumalbog lang ito. Tumawa ang matanda, nagkomento kung gaano ito ka-childish, inabot niya ang kumikinang na pulang daliri. Sinasabing dapat siyang makatanggap ng parusa dahil sa bigong ito para sa master. May hawak siyang patak ng pulang likido sa dulo ng daliri. Kinilala ito bilang pangalawa sa 8 extreme poisons, semi-structured blood. Inatake ng matanda gamit ang lason, itinutok mismo sa bida, nag-react ang bida, nanginginig sa paghihirap, inilapit ng matanda ang daliri sa sariling bibig, tinikman ang natirang lason, ninanamnam ito, ipinahayag niya na ito ang kanyang pagtuturo, isang aral na magdudulot ng matinding paghihirap, at sinabing tandaan ito ng bata.